Akala mo tapos na sa ghost projects. Akala mo ang pagnanakaw ng 100 bilyong piso na yun na ang pinakamasama. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng bawat pekeng flood wall, may isang matinding sindikato ng mga senador, congressman at mga government engineer. Nagtutulungan parang korporasyong puno ng katiwalian? Ito ang totoong kwento kung paano ginawang negosyo ng makapangyarihang tao ang pagprotekta sa bansa laban sa baha. Sa Part 1, nakita natin ang mga ghost projects at sira-sirang flood walls na nag-iwan ng milyon-milyong Pilipino sa panganib. Pero, yung mga pader na yon, sintomas lang ng mas malalim na sakit. Ngayon, tutuklasin natin ang mismong criminal network na gumawa ng lahat ng ito. Dito, nagsimula ang lahat. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Tuwing eleksyon, may mga kontratista na nagbibigay ng pera sa mga politiko. Parang investment. Kapag nanalo na ang politiko, binabalik nila ang pabor. Binibigyan ng project, inaaprubahan ang bid, o pinapalampas ang palpak na trabaho. Umiikot lang ang pera ng bayan bilang kabayaran sa mga utang na loob. Ano nga ba ang insertion? Simpleng salita, pero kayang baguhin ang direksyon ng bilyon-bilyon piso na pera ng bayan. Ito ang ginagawa kapag idinadagdag ang isang proyekto sa budget kahit wala ito sa original na plano ng DPWH. Madalas, mga makapangyarihang opisyal ang nagtutulak nito para magkaroon ng proyekto sa lugar nila o sa paborito nilang kontratista. Sa papel, mukhang progreso, pero sa totoo, maraming insertion ang para lang sa pansariling interes. Kaya kahit gastusin ng gobyerno ang bilyon para sa flood control project, taon-taon pa rin lumulubog sa baha ang parehong bayan. Isipin mo ang pinaka-organisadong crime movie na napanood mo. May boss sa taas na nagbibigay ng utos, may mga tauhan sa iba't ibang lugar, may mga gumagawa ng maruruming gawain, may mga accountant na naglilipat ng pera. Hindi ito basta-bastang corruption lang. Ito ay parang kriminal na negosyo na nagtago sa anyo ng government project. Sa pinakaibabaw ng pyramid na to, nandoon ang mga politiko na may kapangyarihang kontrolin ang bilyon-bilyong budget ng gobyerno. Hindi ito mga petty thief. Ito yung mga senador at congressman na pwedeng gumawa ng pera sa pamamagitan lang ng pagdagdag ng fake projects sa national budget. Parang magic trick lang. Iwagayway ng politiko ang kamay sa budget hearing at biglang may 76 na milyong piso para sa flood control project na walang nagplano, walang humingi at walang may kailangan. Pero hindi ito magic. Ninakaw ito sa mga taxpayer na nagtitiwala sa gobyerno para protektahan sila laban sa baha. Si dating DPWH official Henry Alcantara ang nagpasabog ng kwento. Ayon sa kanya, si Representative Elizalde Corao ay nagpasok ng 35 bilyon na piso sa budget para lang sa Bulacan. At ayon sa testimonya, humihingi raw si Co ng 20% komisyon sa bawat piso. Parang may manager sa grocery na dinadagdagan ng palihim ang resibo mo at kinukuha ang 20% ng bayad sa mga bagay na hindi mo naman binili. Pero eto ang mas nakakagulat. Sabi ni Alcantara, personal niyang dinala kay Congressman Co ang 519 million peso cash noong 2022. Isipin mo, kalahating bilyon na pera, hawak-hawak lang, parang drug deal. Pero hindi droga ang binebenta, kundi mga fake flood control projects. At hindi lang yon. Sa isang affidavit, binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang isang kilalang senador. Ayon sa kanya, nagbigay siya ng 160 million pesos matapos may 800 milyong proyekto na biglang lumitaw sa budget. Parang binayaran mo ang gwardiya para payagan kang looban ang bangko na siya mismo ang dapat nagbabantay. Ginagawa raw ito sa loob ng tinatawag na Bicameral Conference Committee, isang maliit na grupo ng mga makapangyarihang mambabatas na lihim na nagdedesisyon kung saan mapupunta ang pera ng bayan. Isipin mo kung 5 lang ang pwedeng magdesisyon kung paano gagastusin ang pera ng buong pamilya mo at bawal kang makisilip. Ganon ang nangyari sa bilyon-bilyong flood control funds. Hindi lang sila nagnakaw. Gumawa sila ng shadow budget system para maitago ang pagnanakaw. Ginawa nilang parang ATM machine ang gobyerno.
At tayong mga Pilipino ang nagdedeposito. Pero hindi nila kayang gawin to ng mag-isa. Kailangan nila ng mga engineer na gagawa ng pekeng papeles para magmukhang totoo ang proyekto. Kaya pumasok sa eksena ang mga DPWH officials. Sila ang naging susi ng operasyon. Parang bank employee na tumutulong sa magnanakaw para buksan ang vault. Hindi lang ito simpleng suhol, kundi isang sistematikong looting operation. Si Henry Alcantara, dating district engineer ng Bulacan, ang naging mukha ng engineering corruption. Sabi ng mga tauhan niya, sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, siya ang utak sa likod ng mga pekeng proyekto. Pero kalaunan, itinuro naman ni Alcantara ang mga tauhan niya. Senyales na pati sila, nagkakagatan na ganito raw gumagana ang sistema. Kapag nailagay na ng politiko ang fake project sa budget, gagawa ang mga engineer ng pekeng dokumento. Maglalabas sila ng Certificate of Completion kahit walang proyekto. Mag-a-aproba ng bayad kahit walang ginawa. At magpapasa ng inspection report na puro kasinungalingan. Inamin pa ni Alcantara na gumawa siya ng Certificate of Completion para sa 55 milyong ghost project sa Baliuag. Parang doktor na nagsusulat na malusog ang pasyente kahit patay na. Pero sa halip na buhay ang nakataya, pera at kaligtasan ng mga Pilipino ang sinakripisyo. Umabot sa puntong may standard operating procedure na ang korupsyon sa DPWH. Ayon sa testimonya, may hierarchy pa raw kung sino ang may porsyento. Parang may price list ng kasalanan. Pero hindi matatapos ang operasyon kung walang kontratista. Dito papasok ang mag-asawang contractor. Ang mag-asawang may 40 luxury cars na naglantad ng buong sindikato. Hindi lang sila small-time na contractor, sila ang naging sentro ng money laundering network na kunwari construction business. Mula July 2022 to May 2025. Nakakuha sila ng 31 bilyon na kontrata para sa 421 projects. Isipin mo, mas malaki pa sa infrastructure budget ng ibang bansa. At ilang taon lang ang nakalipas, halos di sila kilala sa industriya. Sa Senado, inamin ng mag-asawa na napipilitan silang magbigay ng kickback para makakuha ng proyekto. Kung hindi, kanselado raw ang kontrata o didiskartehan ng mga opisyal. Parang mafia style na proteksyon. At hindi lang sila. Lumabas sa investigasyon na may maliit na grupo ng contractors na kumorner ng halos 100 bilyon na proyekto. Parang sindikato na naghahati-hati ng teritoryo. Gumagamit sila ng iba't ibang taktika. Isa dito ay license for hire, kung saan pinaparent ng lehitimong kontratista ang lisensya nila sa mga baguhang kumpanya. Parang pinahiram mo ang driver license mo sa taong walang lisensya para magmukhang legal ang pagmamaneho niya. Mayroon ding mock bidding. Iisang tao ang may-ari ng maraming kumpanya, pero kunwari magkakakompetensya sila sa bidding. Inamin ni Sara Diskaya na minsan, 9 na kumpanya niya ang sabay-sabay na sumasali sa iisang proyekto. Parang naglalaro ng poker na sarili mo ang kalaban mo, kaya siguradong panalo ka lagi. Ngayon, eto na ang pinaka nakakagulat. May eksaktong porsyento kung paano hinahati ang nakaw na pera. Ang mga politiko sa taas, hanggang 30% ng kabuang proyekto ang napupunta sa kanila. DPWH officials, 15% collective share. Government auditors, 2% para tumingin sa kabilang direksyon. At bidding committees, 4% para dayain ang proseso. Bago pa man bumili ng semento, higit 50% ng pera ubos na sa kickback. Kaya yung natitirang budget, kulang sa panggawa ng matibay na pader. Mga pader na dapat sanay magpoprotekta sa sambayan ng Pilipino. Naging normal na gastos na lang ang korupsyon. Alam ng lahat ang cut nila. Ginawang negosyo ang public service. Pero lahat ng sindikato may katapusan. Ang pagyayabang ng mag-asawang contractor sa social media ang sinulid na naglabas ng lahat. Ang 40 luxury cars nila naging ebidensya na sumigaw ng may mali rito. Nang personal na makita ni Pangulong Marcos ang mga flood wall na gumuho sa kamay niya, bumagsak ang proteksyon ng mga tiwaling opisyal. Dahil sa galit ng Pangulo, nagsimulang lumabas ang mga whistleblower.
Mabilis ang aksyon ng gobyerno. Sinuspinde ng ombudsman ang 16 na DPWH personnel. Pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang mga account at ari-arian ng mga sangkot. Naglunsad ng investigasyon ang COA at ang bagong Independent Commission for Infrastructure. Sinimulan ang pagsusuri sa libu-libong proyekto sa buong bansa. Pero ang pinakamalakas na mensahe ay nangyari sa trilyon peso march. Milyon ang lumabas sa lansangan. Pagod na ang mga Pilipino. Ayaw na nilang manood ng baha habang ninanakaw ang pera para sana protektahan sila. Hindi lang pera ang nawala. Bawat peking flood wall, pamilya ang naloko. Bawat kickback, batang naglalakad sa tubig baha. Bawat ghost project, komunidad na naiwan sa peligro. Hindi lang ito pagnanakaw. Isa itong pagtalikod sa tiwala ng bayan. Ginawang negosyo ang kaligtasan. Patuloy pa rin ang investigasyon. May mga ari-ari ang binabawi para maibalik sa totoong layunin, protektahan ang mga Pilipino sa baha. Pero ang tanong, paano kung ito ay maulit? Hindi lang sapat na parusahan ang mga magnanakaw. Kailangang baguhin ang sistema na pumapayag sa ganitong korupsyon. Madalas nating sisihin ang gobyerno, pero minsan kasalanan din natin. Kung boboto tayo sa mga corrupt, uulit at uulit lang ang baha. At kung itatapon pa rin natin kung saan-saan ang basura, tayo rin ang lulubog sa baha. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.